Hello everyone! It's time to cook. Ayan, lasagna po ang ating lulutuin ngayon. Naggisa po ako dyan ng bawang at sibuyas. At ganito po ang teknik ng aking pagluluto. Ganyan po ang aking pagluluto. Igigisa ko lahat ng aking mga ingredients. Bawang, sibuyas, at saka yung giniling na baka. Ayan po ang ating lasagna ingredients. So ngayon mga kaibigan ay maglalagay na po tayo ng mga ingredients na iba, kagaya ng ating lagyan ng kunting asin. Ayan, bubuksan na ang ating cabinet at kunin ang salt. Ayan. Yung salt po ay naubusan ako, buti na lang at mayroon akong extra dyan. Yan, kaya lagi akong may extra kasi pag naubusan ako ay talagang mayroon akong magagamit kaagad. So, ngayon po mga kaibigan ay maglalagay tayo ng kunting asin pa kasi hindi naman masarap kung hindi natin lagyan ng kunting asin. Ayan po mga kaibigan. So, actually, dinagdagan ko kunti ng asin kasi po pag ilagay natin mamaya sa baking pan, ay dagdagan natin ng kunting tubig. So, ayan po yung basil natin. Dried basil po ang gigamit ko kasi wala po akong fresh ngayon. Ayan, kaya meron akong laging stock na mga dried na mga ginagamit sa pagluluto. Ayan, mga herbs natin. So, ngayon po mga kaibigan, i-mix lang natin ng mabuti para lahat po ay maghalo-halo ang mga ingredients. Ayan po mga kaibigan, mix lang po tayo. Ayan, ngayon, naluto na natin. Ihanda na natin ang ating baking pan. So, ayan na po mga kaibigan, ang ating lasagna ingredients. Ayan. So, ang nilagay ko po ay yung spaghetti sauce, yung mayroon pong mga ingredients na. At ayan po yung ating ilalagay. Yan po ang ricotta cheese. Ang ricotta cheese mga kaibigan ay isang uri ng cheese. At yan po ang pangdagdag ng lasa ng ating lasagna. So, ang paggawa ko ng lasagna mga kaibigan ay hindi ko na po ibinoiled ang ating pasta. Direct na po dyan. Kung ganyan din po ang pagluluto ninyo, so parihas tayo. Pero kung hindi, ay depende sa inyong technique. Ang technique ko ay ganito na lang, mga kaibigan. Hindi ko na po binoiled ang ating pasta. Yung iba, binubold nila muna bago nila ilalagay. Pero ako mga kaibigan ay direct ko na, kaya medyo mas mahaba ang ating pagluluto. Pero dagdagan natin ng kunting tubig mamaya para hindi po siya ma-dry. Kasi ang ating pasta ay hindi po siya luto. Ayan. Kaya dagdagan natin ng tubig para yun ang isang pagtulong ng pagluto ng ating pasta. Ang ating lasagna sheets natin. So, ngayon maglalagay na po tayo ng ating ricotta cheese. Ang ricotta cheese po mga kaibigan ay masarap, lalo na pag gumagawa ng lasagna. Pag gumagawa ako ng lasagna mga kaibigan ay marami po ang paglagay ko. Generous talaga ang paglagay ko sa aking lasagna. Kasi yan pong isang teknik ng masarap na lasagna, mga kaibigan. Ngayon, maglalagay ulit tayo ng pasta or yung ating lasagna sheets natin. So, ganyan po mga kaibigan. Make sure na ilagay natin ng mabuti para hindi po siya yung magkahiwa-hiwalay. Kailangan po yung intact po para pag i-slice natin mamaya ay maganda po ang ating pag-slice. Ayan. So, maglagay na naman tayo uli ng ating ingredients, yung giniling na baka.
at yung mga ingredients na nilagay natin. Ayan, napakasarap po ang aking lasagna na paborito ng aking pamilya dahil ang pagluto ko po ay yung maraming ricotta cheese at saka cheddar cheese. So ngayon mga kaibigan, i-spread natin ng mabuti. Ganyan po at make sure na i-cover natin ng maayos. Ayan. Ganyan po ang ating paglagay at i-continuous natin ang paglagay ng ricotta cheese. Ayan. Dalawa po ang binili ko na ricotta cheese kasi sinabi ko kanina na ang ricotta cheese ay isang technique ng pagsarap ng ating lasagna. Ayan po, kung hindi nyo pa nasubukan ito sa inyong mga lasagna, pag nagluluto kayo, itry ninyo maglagay ng ricotta cheese. Kung wala kayong ricotta cheese, pwede naman yung cottage cheese. Pero, recommend ko sa inyo na ang gagamitin ninyo ay ricotta cheese kasi ito talaga ang nagpapasarap sa inyong mga lasagna pag nagluluto kayo. Ayan, magugustuhan ng inyong pamilya, especially yung mga anak ninyo. Pag hindi nila natikman pa ang lasagna, ito na po mga kaibigan ang inyong gagawin sa inyong pagluluto ng lasagna. Napakasarap po ang lasagna mga kaibigan. Ayan po, make sure na i-cover natin mabuti ang ating ricotta cheese. Ayan, at maglalagay ulit tayo pangalawang layer po yan. Make sure na mailagay natin ng maayos yung ating lasagna sheets. So ngayon magdagdag ako ng kunting tubig. Yung ginamit ko na tubig ay yan po yung pinaglutuan ko ng ingredients para yung dumikit dyan sa pan natin ay hindi po masayang. So ayan na po, dagdagan natin ng konti para yan po yung dagdag na pagluto ng ating pasta. So ngayon dagdagan natin ng ating cheese. Yung cheddar cheese po ang pinaka huli na ilalagay. Yan sa sa pinaka-top po niya. Para masarap po ang lasagna mga kaibigan. I hope na magugustuhan ng iyong mga anak kapag ganito po ang pagluto ninyo ng inyong lasagna. Pero kung hindi naman ganito ang iyong pagluto, ay okay lang din. Kung depende sa inyong technique kung paano kayo magluto ng lasagna. So, mga kaibigan, I hope na ma-enjoy ninyo na magluto ng lasagna. Kapag ifinalo ninyo ang aking video na to or hanggang sa huli ay makikita ninyo ang resulta ng ating lasagna. Ayan, ready to bake na mga kaibigan. Make sure na i-cover ng mabuti ng foil para hindi po mag-dry. Yun po ang isang technique. Kailangan pong i-sealed natin ng mabuti kapag ating kinover. Ayan po ang resulta ng aking lasagna. Ayan. Masarap po mga kaibigan. Thank you for watching. Bye!